So, good day mga pa-Jaffers. So ito, second solid pa-Jaffers arena. Yung mga makakasali lang dito, yung mga solid pa-Jaffers. Kaya kung gusto niyo maging solid pa-Jaffers, mag-subscribe kayo sa YouTube channel namin. Tapos, manood kayo ng mga videos, syempre. Tapos kung may top fan badge kayo sa pa-Japs FB page, i-add namin kayo sa GC. So, uh, 15 seconds na lang magsisimula na yung tournament. Magko-comment lang muna ako. Pag naginanahan ako, baka sumali ako. Pero gusto ko lang manood ng mga laro ngayon. So, tignan natin. So, nood tayo. So, magkalaban si Tristan 16 tsaka si Berserk Me Please. Naharangan ata ng mukha ko yung oras. So, ililipat natin dito. So, si Tristan Cervero yan, tsaka si Tristan Cervero yan, tsaka si Berserk Me Please. So, tingnan natin. So, malupit to si Berserk Me Please, no? Hindi nababawasan yung oras niya, no? So, tingin tayo sa standings. May nanalo na ba? Wala pang nanalo. So, marami-rami ngayon. 25 ang kasali. Dumami na yung group chat ng Solid Pa-Jaffers. Dati, 10 lang ata ang kasali dito. Or 11. Kung di ako nagkakamali. So, tingnan natin laro ni Tristan. Ang defending champion ng first Solid Pa-Jaffers Arena. Kalaban niya si Berserk Me Please. So, itong pangalan nito nakakaasar, Berserk Me Please. So, sa oras, saktuhan lang. May increment to na 1 second. Kaya, genius! King H8! Ibang klase to si Berserk Me Please. Ang asarang mga tirada. So, malupit din to Kalaban niya ngayon yung defending champion. Kasi pag kinain, may check doon. Pag queen takes, queen d7. Yun lang na pre-move. Doon tayo nalungkot. Pero, may pressure pa rin kasi sa oras, una sa lahat sa oras. Yun lang, doon tayo nalungkot. Naubos ang mga pyesa. Okay, so panalo si Tristan. Good start para kay Tristan. So, tignan natin. Mamaya po, magla-live si I Am Gem. So, mamaya ang next raffle. So, tingnan naman tayo ng ibang laro. Ito si Vince Pascual kalaban si Gavin Lloyd.
panalo si Vince Pascual. Umaapoy na to si Jerome Villaflor. So, si itong Ina. So, nasa na si Berserk Me Please, yung nakakaasar na pangalan. Kalaban niya si Ursi. So, talo na naman si Berserk Me Please. Pero yung mga ganyang pangalan, babawi yan. So, panoorin natin yung laro ng first tsaka second. So, current standing, si Jerome Villaflor labang kay Tristan. So, pawn up na dito si Tristan, no? Pero, matagal pa yan. Marami pang pyesa eh. So, anything can happen pa dyan. Pero lamang na dito si Tristan. So, medyo boring. Tingnan tayo ng ibang laro. To, tingnan natin yung laro ni FM James Arden. So, sumali pala siya. Ngayon lang. Umahabol. So, tingnan natin kung may mga kalaban siya. So, ito, may laro na. Panoorin natin laro ni FM James Arden. Baka mag-step back 3-2 dito, ha. O kaya mag triple double. So, speed lang. B5, B4. H6. Queen D2. Para may threat na bishop H6. Naku, mali yan. May pressure dito. Pag Queen D2, Queen A5. Pwede rin A5, Bishop A6. Bishop A6, tapos may pressure dito. Knight takes lang. Tapos D5. Knight takes. So may pressure dito. C4 na siguro. Naku, mali yan. Pwedeng kainin lang yan. Tapos kain dun. Atras lang. Atras lang. Siguro. Pwede rin. May pressure dun. Lamang na dito si James Arden. So, tingin tayo sa ibang laro. Close na natin yan. Nasa na si Berserk Me Please, yung favorite player ko. Ito, kalaban niya si Wanji. Anong ginagawa ng Berserk Me Please? Mukhang natalo na naman siya doon. Ubus tayo. Ano pa nangyari yun? Ba't kinin D5? Siguro na mouse sleep. Sayang. So, tingnan natin. So, si Tristan umaapoy na. Pero 51 minutes pa yung natitira sa tournament. So, matagal pa talaga to kapag ganyan. So, panalo ba si James Arden? Napanalo niya ba yun? Naglalaro pa.
Pero panalo na to. So, next game na tayo. Tristan umaapoy. Kalaban niya si Wanji. To, panoorin nga natin to si Sean. So, tapos na. Panalo si Sean. So, next game tayo. Tingnan natin si Tristan. So, itong position na to, lamang ng pawn si Tristan. Pero, pwedeng kainin to. Pwede rin mag knight takes e6. So, knight takes e6 nga. Kain or check. Pwedeng check muna. Kain to. Tapos makakain. Rook takes. Tapos f5 siguro ang ititira ni Tristan. So, lamang si Tristan pero may drawing chances yung black dito. Kasi pag nakapasok yung dalawang rook dito, baka matabla. Yan, pero una kasi, so mahirap na to sa black. Mukhang mapapanalo ng Tristan to. Dapat dito ang punta. Naku, hindi kinain to, sayang. Yun na yung pag-asa niya makadraw. Kain lang, dapat. So, King G8, yun lang na mate. So, mate. So, umaapoy na si Tristan, 8 na. Pero ito si GM Adrian, 8 din ang score. Sino ba itong si GM Adrian? 2,000. So, Adrian Basilco. Tingnan natin kung member yan sa Pajap sa Solid Pajaffers. So, tingnan natin. Adrian Basilco. So, member siya. So, member naman siya. Isa siyang certified Solid Pajaffers. So, sa mga nanonood, kung gusto nyo talagang maging makasali sa mga usually, gusto namin gawing daily to pero siguro at least 5 times a week papa-tournament kami ng ganito, mini tournament. Dapat marami kayong napanood na videos o kaya lagi kayo nanonood ng live ni IMGem. Tapos may top fan badge kayo sa Pajap sa FB. At ano ba yun? Sinishare nyo yung mga post namin para ma-consider kayo na solid Pajaffers. Itong pa-tournament namin na to, free registration siya. Wala siyang registration. Talagang ano ka lang. Ang punan mo lang internet syempre. Tapos yung prices niya, yan, Gcash or load. First 120, second 80, third 50, third solid 30. So, more or less, ganyan. Hindi nagkakalayo yung mga sunod na prices sa Solid Pajaffers Arena. So, nood pa tayo ngayon. Ito, umaapoy. Kalaban niya si JV197. First tsaka fourth place. Sino ba itong si JV197? So, wala siyang ano. Wala siyang pangalan. So, tingin pa tayo. Si Vince Pascual, umaapoy na. Si Vince Pascual, member ba to ng Solid Pajaffers? I-search na natin. Hindi siya member. Yun, member siya, member. So, member siya. Member naman pala siya. So, panoorin natin. Magandang laban to. Yung first place laban kay FM Reyes. So, makikita natin kung sinong mananalo. Kung yung apoy ba ni Vince Pascual ay mapapatay ni FM James Harden. Mapapatay ng Rockets.
yung apoy ni Vince Pascual. So, medyo malakas yung pressure sa position kasi makakain to. So, medyo lamang si medyo lamang si James Harden, no? Pati sa oras, no? 51 seconds sa 36 seconds. So, pwede nang kainin. So, lamang na ng isang pon dito si FM James Harden. Pero may pressure pa rin ng White. So, hindi pa rin sure kung winning. Pero sana kainin to. Pag kinain to, E3 okay din. May mga threat na E2. So, makikita natin kung ano mangyayari. Okay, G5. Good move. So, bitin to. Makakain to. So, dapat knight D3 ang itira ni Vince Pascual. Knight H5. Parang mali. Kasi pwede nang kainin. Or pwede mag E2. Pwede mag E2. So, king takes. Tas bishop takes B2. So, kain na sa Rook E3. Siguro maipapanalo na ni FM James Harden. Rook E3 siguro. Lamang na tira. Kasi pag nakain to, parehas, 2 connected pawns. Usually yan ang panalo. Kahit may 2 pawns din to, mas madaling pigilin yan eh. Pero yung 2 connected pawns, mahirap pigilin yan. O, Rook C3, panalo na. So, pwede rin, sabay kain doon, tas tulak na to. Tas yung Rook lilikod lang dito. Rook H2 lang. Rook A2. So, panalo na dito si, FM Reyes. G3. Okay. Of course, kain. Rook E4. May check dito, tas Rook H2. Panalo na to. G2, panalo nga. So, panalo na napusok, hindi tawag doon, natupok ang apoy ni Vince Pascual, tinupok ni FM Reyes. So, dapat nire-resign na yung ganyan kasi sayang yung oras. So, natupok ang apoy. Tingnan na natin ang updated standings. So, si Tristan, umaapoy pa din. Pangalawa, si FM James Harden. So, 42 minutes left sa tournament. Tingnan natin ang top game. So, si Vince Pascual, second place pa din. Kasi 12 points. Si Tristan, second place. So, malamang ang magkalaban may laro na si FM James Harden. Nasa na si Berserk Me Please? Ba't hindi ko nakikita? So, ayun. Ayun si Berserk Me Please. So, itong si Berserk Me Please, nag-berserk siya. So, kalaban niya si Jerome Villaflor. So, wala siyang increment. To may increment ng 1 second. So, E4. So, kainin mo na yan. Knight takes D4. Kasi may Knight C2 ka naman eh. Knight C2. So 19 seconds na lang siya. Pero pag napawinin niya yung position, magiging okay pa to. Rook D1 dapat ang itira. Yan, pwede rin yan. King E6, Knight E5. Dapat ganyan. Pwede rin. Bishop H6. Dapat, para may pressure. Okay, B3. Gusto ko yung tira na yan kasi potential pass pawn dito. King E6, okay. So far, so good. Rook B2, pwede. Yan ang mga tira. Genius. Bishop G5. Overwork yung rook. Check. Dapat dito lang. King E8 para walang check. So,
O, kain lang yan. So, kailangan niya nilang bilisan para manalo. So, kailangan niya dito ng kubetang pre-move. Kailangan niya ng malupit na pre-move. Bishop takes b2, dapat naka-pre-move na yan. Ano yan? Mortal sin yan pag di naka-pre-move. Bishop a3, b2, rook a1. Dapat lahat yan naka-pre-move para manalo ka sa laban na to. King g7, naka-pre-move yan kasi check yan dito. Hindi chumek. So, check dito, king e6, tas pre-move yung queen, dapat. Queen, so rook takes, syempre. Queen takes. Bishop f4 check, dapat naka-pre-move yan. So, tingnan natin kung mamimate ba ni Berserk me please. Malalaman natin kung isa ba siyang speedster. Malupit! So, malupit to si Berserk me please. Binerserk niya yung kalaban niya. Tapos, napanalo niya pa. So, tingnan natin ang mga susunod na laban dito. So, si Tristan, waxing hot, commanding lead, umaapoy. Kalaban niya ngayon si Gavin Lloyd. Alam ko si Gavin Lloyd ay teammate ni Tristan sa Ateneo. Tama. Ateneo Blue Eagles UAAP chess team. So, teammate niya si Tristan Cervero. So dito, lamang sa oras si Gavin Lloyd ng kalahati. Pero, may increment naman na 1 second. Kaya, aangat yan. Basta maganda yung position mo. Pero, mukhang may pressure yung position ng white. I mean, pinipressure niya yung black. So, kasi yung bishop na to, passive eh. Hindi siya mapaalis, pero hindi siya masyadong active. Bukod sa pagdepensa dito. Pero, yung white naman, wala din masyadong play. So, anything can happen pa. So, okay, so kakainin to. E3 check, panalo na. Panalo din yun, bishop c4. So, malupit si Tristan, umaapoy talaga ang mga tira. So, yun lang, nakain yung bishop. Pero, 2 pawns up na. So, this should be an easy win. Yun lang, napakain yung mga pawn. Pero 3 pawns, tulak mo lang to, panalo na yan. B5, B4 dapat kasi pag dito malilikuran. Yan, genius yan para harangan mo yung pathway ng rook. Rook takes F2 ang tamang tira doon kasi makaka A2 na. Pag rook takes F2, king takes F2, A2, pag H7, queen. Prevent mo yung pawn na queen. So, rook D8 dapat. So, natalo pa si Tristan. Ganyan talaga. Anything can happen sa bullet. So, now, nasupok ng teammate yung apoy. So, tingnan natin updated standing. So, 16-14, umaapoy si FM James Arden. Kalaban niya si Vince Pascual na naman. So, dito, medyo lamang si Vince Pascual. Pero, sa oras, lamang si James Arden. So, kailangan niyang pressure rin sa oras. Paano ba pressure rin sa oras? Bilisan mo lang tumira. Siyempre, marami ka dapat pre-move. Tapos yung mga panggulo. Kasi, yan, tulad yan. E4 dapat yan. Magandang tira dyan. E4. Or F5. Kung ako, F5 ang ititira ko dyan. King D3, yan. Okay yan. King D4. So, wild ang nangyari dito. Uy, napakain. Yun lang ang kalaban talaga. Pag na-mouse sleep, sayang. Rook C2, baka manalo na yung black doon. Kasi makakadama tong pawn eh. So, ganyan talaga. May halong swerte, may halong malas ang pag na-mouse sleep. Pag madalas yung cellphone mo, o kaya yung namamawis yung kamay mo sa mouse. So, ganyan talaga. So, tingnan natin ang susunod. So, si James Arden ang leading, 16 points. So, 16 points din si Tristan, pero walang apoy. So,
Si Berserk Me Please humabol. Nagsimula sa 3 straight na talo. Tas ngayon, 3 straight na panalo na puro Berserk. Kaya 14 points siya. So, kalaban niya ngayon si Ursi. Tingnan natin ang laban. So, binerserk niya na naman si Ursi. Pero lamang siya sa posisyon. Tingnan natin ang opening. So, malupit to si Berserk Me Please. Talagang nakaka-tilt yung pangalan niya. So, dito, pinipressure niya dito. Malupit to. Rook D1, syempre. Kakainin yun. So, magre-resign na siguro yung black dito. Kasi ubos na mga pyesa eh. Rook D7. Queen D7 para walang perpetual check. So, Queen takes E6 lang ang magandang tira. So, kailangan niyang bilisan kasi wala siyang increment. Yun lang, nag-choke. So, na-DC. Sayang, na-DC siya. Nag-lag. Yun lang. Hindi pa tapos. Ako yung naglalag. Sorry sa mga nanonood. Yun lang. Sayang, naglag kasi siya, na DC. Pero matagal pa yung tournament. 33 minutes pa at dikit-dikit lang sila. So, once again, yung prizes dito. First, 120. Second, 80. Third, 50. Yung third sa huli, 30. Tingnan natin kung yung third sa huli. So, ito, third sa huli, 0 points. So, sino ba tong si Patakador Gaming? So, gusto ko sumali para makuha ko yung prize na third sa huli. Tatry ko nga. Kasi pag sumali ako, 0 score ko. So, pag 0 score ko, dito ako pupunta. Sige nga, join nga ako. So, popost din ako agad. Pero pang FIFA ko sa huli. So, mukhang makukuha ni Patakador Gaming yung third sa huli. So, baka sumali ako pag 30 minutes left para try kong humabol. Pero baka lang. So, nood muna tayo. Tingnan natin to. Si James Arden. Kalaban niya si Carl. So, mukhang mananalo na naman siya. Knight D3, syempre. Kainin mo na yan. Tapos Bishop A6 para may pressure doon. Rook D1. Tapos Queen C7. Ang magandang tira. Okay. Bishop A3. Pwede rin. May pressure. Counter pressure. So, yung chess, madalas, pressurean lang yan. No? Pe-pressurein mo yung mga pyesa ng kalaban. O kaya, pe-pressure ka ng squares na pag na-occupy mo, mahirap para sa kalaban mo. Na blunder, na bishop B4. So, talo na. Usually, dapat nire-resign na pag ganyan. Pag arena, kasi yung oras tumatakbo kung gusto mong maka-prize, kailangan makuha mo yung anong tawag doon? Kung gusto mong maka-prize, kailangan
marami kang laro. So, pag losing ka na, i-resign mo na pag arena. So, view tournament tayo. Tingnan natin yung standing. So si Tristan 16, umaapoy ulit. Mukhang sila na maglalaban ni James Arden kasi pareha silang standby. So sila na nga. So ito battle for first. Pareha silang 24 points. So tie na tie lang sila. Kung sinong manalo dito magkakaroon ng 4-point lead tapos papatayin niya pa yung apoy ng isang ng kalaban niya. So makikita natin kung ano mangyayari. Halimbawa, nanalo si Tristan, papatayin niya yung apoy ni James Arden. Pag nanalo naman si James Arden, mawawala yung apoy ni Tristan. Tapos, lalayo siya ng 4 points. So, pag nanalo isa, 2 points lang. Pag nanalo ulit si James Arden next game, another 4 points. So, lalayo siya ng lalayo. So, kung sino manalo dito, malamang siya magcha-champion. Parang championship game to. So, tignan natin. So, kita nyo ba? Kita naman sa videos. Okay. May pressure yung white. Ba't ba laging sa itim? Di ba to na-flipboard? So, flipboard natin. So, ganyan. May pressure yung white. 2 bishops pa siya. Although, watak-watak yung pawn niya dito. Although, may weakness din yung black. So, balikatan yung laban na to. Feel ko lang. So, nakapanalo ng pawn si Tristan. Parang bad decision yun, no? Although, na-double pawn yung, yan, nakikita nyo, na-double pawn, tas medyo sumimple ng onte kasi, ang general rule, kapag lamang ka ng pawn, exchange pieces. Pero para sa akin, medyo bad decision yun kasi yung bishop na to, napakalakas. Pag nilagay mo dito, hindi makakain tong pawn na to, tas may pressure doon. So, pag kinain mo yan, parang bad decision. May, parang yung yung bad effects niya na-outweigh yung good effects. Kasi may good effect din na double pawn nga yung mga pawn So, mas prefer ko siguro na ilagay lang dito yung bishop o kaya dito, saktong pressure lang. So, E5, okay. Okay, so mukhang magtatablay itong laban na to. Bishop takes C4, ba't ayaw kainin? Siguro hindi niya na-realize na nakapintong king. Kaya hindi niya kinakain. B5, so kain lang dapat yan. Tas knight F3. Although may rook takes E5 na tactics. Okay, rook B6, napakalakas na tira. Hindi ko nakita yan. Okay. So genius, may ganun pala. King D4. Dapat ang itira ni Tristan para makasurvive. Pag kinain, rook D6 lang. Dapat ganyan, rook D6 lang. Kasi outside pass pawn yan, talo ka dyan. Pag nag-resign na, dapat rook D6, rook F6 pala para walang check dito. Tapos pag nag B5, balik mo sa B6. Tapos ang idea mo, pressure lang dito sa pawn, tapos making D5 ka, may counter ka na pass pawn dito. So, ganyan yung mga ideas dyan. Niresign mo agad. Dapat hindi agad nire-resign kasi may drawing chances pa yan Hindi naman yan tulad ng kanina na lamang ng isang pyesa. So, pero tingnan natin kanya-kanyang style. So, ganun talaga. Tingnan natin yung mga iba pang laban. So, umaapoy ito si JV, 197. So, kalaban niya si James Arden. May chance siyang humabol. Si Berserk Me Please. Nasa striking distance. Kalaban niya si Ursi. So, nag-berserk siya. Nag-berserk na naman siya. So, malupit tong style ni Berserk Me Please. Ayaw ng increment. Kaya lang minsan naglalagi yung internet niya. Genius. So, puro puro atake tong alam ni Berserk Me Please. Hindi ata marunong to dumepensa. Ang gusto ko yung style nito, malupit! Malupit to si Berserk Me Please. Pang-asar yung mga tirada. F3. Queen D6.
Okay din yan. Check doon. Malupit talaga. Gusto ko umanap ng mga check. Genius. Check. Tapos Queen F6 yan. Pag na Queen F2. Queen F6. O kaya Queen G5. Yan. Queen F6. Sabay Knight F4. Although 12 seconds na lang siya. Yan. Knight F4. So may threat na fork doon. So tinetreat yung knight. Bishop D7, Rook E7. So 1 second na lang siya, mukhang wala nang mangyayari dito. Mahirap talaga po mag berserk pag may increment yung kalaban. Nasubukan ko na po yan, pero kailangan lagi kang naka pre-move. So tingnan natin. So 24 minutes pa. 28 si Tristan, ang bilis na namang umapoy. So dalawang panalo agad siya matapos ng talo kay James Arden. So talagang gustong-gusto niyang habulin. So ito si JV197. Kalaban niya si James Arden, panoorin natin. So wala pang talo si James Arden. So pawn up si JV, kaya lang sa seconds lamang si James Arden. Malaking advantage yan. The factor of the clock in bullet games, napakalaki niya. Queen G5. Yun lang na taktikan. Malupit si James Harden. Para siyang si James Harden literal. Queen E4. Oh, sobrang resign na. So tingnan natin next game. So si Tristan, sinong kalaban? Kalaban niya si Ursi. So lamang na dito si Tristan ng sa position lang, walang labang na material. Kasi hindi pa nakaka-castling eh. Pero may pressure din si Ursi dito. So dapat kumasling na siya kasi baka mataktikan siya eh. So yan ang tamang decision dyan, castle. Pag Queen takes B2, alisin mo na yung knight dito, knight E2. Tapos ikot mo doon, knight F4, knight E6. So yung mga ganyan, although pangit siya kasi mapo-pawn down ka, usually ang ginagawa ko na agad yan. Ginagawa ko na mabilis kahit pangit na plano kasi every second matters sa bullet. So kailangan wala kang sayangin na segundo, itira mo na agad pag may naisip ka. So ganyan. Yan, bishop D2. Pwede rin, queen takes B2, siguro mag-rook B1 siya or rook C1. Knight C4, pressure. So mukhang pangit na ang chances ni Tristan. Kasi mukhang matatalo siya dito. Oh, E5. Yan ang genius niyang ginawa kasi may pin dun eh. Although may knight takes E5 si RC, pag queen takes B4, knight D3, fork yung knight, king, tsaka queen. Pero mahirap makita pag seconds na lang. Bishop E5 siguro ang ititira or A5 para mawala yung pin. Okay, queen C5. So nag-castling siya, pinakain niya to although hindi kinain. Queen E6 ang maganda. Queen E4 pwede rin, castling lang ang titira dyan ni Manilin. Bishop E3, okay na tira. Or Bishop F4. Bishop G5, okay. Takes, tabay F4. Oops, nakapin. So, pag nanalo dito si Tristan, malaki pa yung chance niya mag-champion. So, knight E4 dapat ang tira para may pressure doon. Rook T6, then pwede nang kainin. So, biglang bumaliktad. Ganyan talaga sa bullet. Mabilis bumaliktad yung laro. Isang blunder lang kasi panic time palagi. At syempre, yan ang paborito ko pag panic time ang kalaban. So, ganyan talaga. Masarap mag-bullet kasi kahit losing ka na, mananalo ka pa. So, checkmate. Rook D8. So, si Tristan, buhay na naman. 32 points. Tayo sila ni RC. At ayon sa latest standings, pang third na ako sa uli. So, pwede ako manalo third sa uli. So, tingnan natin dito. Si James Arden, kalaban niya si GM Adrian. Na pang 8th place. Si Tristan, kalaban niya si
JV 197 na pang third place. So, kung gustong umabol ni JV para sa championship or sa second, kailangan talunin niya si Tristan. Si Berserk Me Please, ang aking favorite player. Kalaban niya si Lightus Dalayon. At mukhang tagilid na naman siya. Kasi hindi naman siya nag-berserk sa laban na to. So, dapat i-resign niya na to next game na since hindi ka naman umaapoy eh. So, ganyan ang general rule pag sa arena. Pag hindi ka on fire, okay na mag-resign kasi walang apoy na masasayang eh. So, pag na-losing ka na agad, dapat i-resign mo na pag natagilid ka na agad. Kasi dito, may hirap na yung chances niya manalo eh. Ang nangyayari na lang dito, nagwe-waste siya ng oras. So, pag nag-waste siya ng oras, sayang yung oras, 19 minutes na lang. So, although matagal pa yan, marami pang pwede mangyari. Take, syempre, sabay rook h1. Okay, rook e2. Umuhold pa siya. Mukhang epekto yung pag-ano niya. Kasi pag nakatabla, 1 point lang din eh. So, yung 1 point, hindi naman ganun ka... Okay, rook d2. Pang-asar na tira. Genius din. Check! Rook d4. Sabay take. So, medyo lumalaban pa talaga to si Berserk Me Please. Rook d6. Kaya lang may check doon eh. Yun lang, dumount. Ay, hindi. Ako pala yun. Naglag yung connection ko. So, rook e1. King g2 lang, syempre. So, malupit din talaga tong si Berserk Me Please, no? Nilaban niya yun, tas magwi-winning pa siya. Rook h2 lang, sabay rook h1 ulit. Rook h1. Naglalag yung connection ko. Kaya dumadown yan. Yun lang, dumount. Dapat king gu3. Sige, tingnan natin yung next game. So, second na ako sa uli. Kailangan ko manalo. So, hahabulin ko yung start sa uli. Siguro sa final minutes. So, ito, si James Arden, apoy na. Si Tristan, apoy din. So, pag nanalo siya dito, kaya lang mukhang tagilid siya. Check, sabay knight g4. Pwede rin, rook d1. May pressure dun. Checkmate. So, rook d2, forced. Force ang rook d2. At, siguro, ganyan lang. Lamang ng 2 pawns si JV. Pero sa oras, lamang si Tristan. Siguro dapat okay yan. Okay ang rook b1 na yan. Dapat may matira ka na lang dyan. Minsan, pag wala ka matira, yung tira mo dapat, may matira na lang. b4, dapat ganyan. Pag takes, check. Knight f6, check. Sabay knight e4. So, may chance pa dito kasi seconds na lang eh. Pag seconds, anything can happen. So, rook f1 ulit or check dito, pwede. So, dapat i-resign na lang ni Tristan kasi nagko-consume ng time eh. So, ganun talaga. Mukhang matatalo. So, ganun talaga yung mga laban dito. Okay. So, dapat i-resign na kasi kanina pa nagsasayang ng oras, 17 minutes. Pero, naiintindihan ko kasi may apoy siya eh. Gusto niyang i-save yung fire niya eh. Rook a5. Knight d6 check. Sabay knight e4. So, pwede pa makamate. Checkmate. Sayang, sayang. So, mate na sana. Hindi nakita. Ganun talaga. Ay, naku. Sayang yung chance. King takes e5. Para ma-draw. May drawing chances to kasi konti ang oras. Yun lang, may check dito. Resign na. Sayang, na-miss niya yung mate in 1 kanina. Nasa na yon? To, mate in 1 na oh. So, tingnan natin ang mga next game. So, 8 points na, lamang ni FM Arden. Si Berserk Me Please, nanalo. So, pag nanalo dito si Berserk, humahabol siya. Ako,
So, kailangan ko manalo para mag-third to the last. So, 15 minutes pa naman. No pressure para sa akin. So, tingnan natin sa Berserk Meat Please. Mukhang magcha-champion na dito si FM James Arden. So, Knight F4, makakain to. Pero okay lang yan, pwedeng kumain dito. EF3, pag Rook takes E8, King takes E8, tapos may check dito. Rook E7. So, pagbalik, kain. So, walang may lamang na pawn. Rook E7, okay. Rook E2, okay. So, maganda pang lagay dito ni Berserk Me Please kasi ang lamang niya sa oras ay sobrang laki. So, may pressure siya sa oras. Kaya, okay yan. King G6. So, dapat may matira ka lang pag ganyan. Ay, mali pala yung King G6. May fork doon. Yun lang. Genius yun. So, genius yung ginawa niya. Hindi niya pinalit yung rook. Kasi pag pinalit niya yung rook, talo na agad. So, dapat i-ganon niya yung king para makamate. King G5. Sabay King H4. Ganyan ang mga galawan. Siyempre, kain. Tapos King G3. King G3, siyempre. Mate! Boo! Sana namin, madami. Malupit! Malupit si Berserk Me Please. Nakakatuwa mga laban. So, umaapoy na naman siya. 9 points para sa 32. Madaling mahabol yan sa bullet. So, kailangan niyang mag-apoy. Waxing hot ang kailangan niya. Nasa na ako? So, kailangan ko manalo isa or tumabla para kailangan ko manalo para third to the last. So, lalaro na nga akong isa. Wait lang, kailangan ko ba panalo? Try ko maglarong isa kasi gusto ko mag-third to the last. Baka dito ako malagay sa fourth to the last Dapat dito lang kasi isang laro lang eh. Ito ang daming laro eh. So, mas deserve nila mas mataas ang place kaysa sa akin. So, naghahanap ng kalaban kasi gusto ko mag-third to the last. So, mambabluff lang tayo. Pre-move lang. Pre-move lang.
pangit yung ginawa niya. Dapat kinain niya lang yon. Kasi ang worst enemy ng knight is rook pawn. Pag rook pawn, mahihirapan depensa ng knight kasi walang file dito eh. Isang side lang makakagalaw ang knight. So panalo na to. Ang tanong lang, third to the last kaya ako dito pag nanalo. Siyempre, hindi tayo magpapakain ng pawn. So, popos natin. Sana third to the last ako. Fourth to the last ako. Ewan ko bakit ganun. So, sana may manalo dito. Or matalo pa dapat. Paramihan ata ng talo to eh. So, nakakainis. Ba't hindi ako mapunta doon? Gusto ko mag third to the last. Ito, kailangan manalo to eh. So, okay lang yan. Panoorin natin yung ibang laro. So, si Berserk Me Please, humahabol. Kalaban niya si Batil po ako. Ito, tight din ang laban ni Tristan. Tsaka ni JV197 para sa second at third place. So, lamang na dito sa Berserk Me Please. Hindi pa makaalis yung Bishop. Bishop G2, magandang tira para Bishop H3. So, nadidinig niya ata ako. Malapit talaga ito si Berserk. May teams. So, panalo na to. Kung ako kay Berserk please, magre-resign. Kay Batil po ako, magre-resign na lang ako. Kasi lamang pa sa oras yung kalaban ko eh. Ang laki. So, nag-resign na nga siya. So, si Berserk Me Please, 5 points away para sa third place at second. So, may chance pa siya dito. Isang panalo lang na Berserk. Magta-36 na siya. So, kalaban niya si Chess Engineer. So, tight ang battle ngayong pa-tournament na to, no? Madaming nakasali na malalakas. So, medyo maganda. Medyo dumadami na talaga ang mga solid pa Jaffers. Kaya kung gusto niyo maging solid pa Jaffers, mag-subscribe kayo sa YouTube channel namin. Tapos, manood kayo ng madaming videos. Tapos, i-share niyo yung mga post namin sa Facebook. Kailangan meron kayong top fan badge. At i-add namin kayo sa GC. Tapos, makakasali kayo sa mga pa-tournament na to. Na makakalaban kayo ng mga masters tsaka malalakas na player. Mapapractice talaga kayo. Tapos, may mga prizes pa, special prizes. So, libre lang po maging isang solid pa Jaffers. So, kain na yung rook. Ba't hindi kinain yun? So, panalo na dito si Berserk Me Please. The only question is, kaya niya ba ngabulin yung third place? Mukhang kaya naman kasi 7 minutes pa. Kailangan niya panalo na ito ng mabilis. F6. Kulong yung knight. Kasi pag knight G4, H5. Okay, knight D7. Tama yan para may kain dito. Bishop B5 siguro. Rook C6. Genius. Bishop D3 lang. Dapat. Okay din yan. Bishop C8. Sabay Rook D6 lang. Kulong na yung knight. So, resignable position na. Kung ako kay Chess Engineer, magre-resign na ako para makahabol si Berserk Me Please. Kasi napakalupit na. Pangalan niya pa lang, napakalupit na. So, takes A5, panalo na to. Rook takes B5. Checkmate. So, na mouse slip pa. So, mukhang makakahabol nga si Berserk Me Please. So, updated standings. Refresh natin. Hindi nagka-update. So, 35 siya. 36 yung third place. 14 second place. Champion na si James Arden. Congrats kay FM Arden Reyes kasi siya ang champion sa second solid pa Jaffers Arena. So, perfect siya as of now. The only question is, perfect niya ba hanggang dulo? So, what a performance by the bird. The bird ba?
basa doon yung trademark ni Harden. So, hindi ko alam kung favorite player niya yan or nagkataon lang na kapangalan niya. So, 39 points to si Vince Pascual, 35 points si Berserk Miplis. Nag-berserk ba siya or hindi? So, hindi siya nag-berserk. Kung ako sa kanya, dapat nag-berserk na lang siya. Pero may chance pa makahabol. Pag nanalo siya dito, 39 na. Mukhang magta-third na siya nun. So, kailangan niya manalo ng mabilis. Kailangan niya ng speed force. So, Knight E1 dapat ang tira dito. Yun lang, Knight dito. May kain dito. Pero kailangan niya lang bilisan kasi maraming pyesa. Dapat siyang umatake para makapanalo. H3. Okay, Knight C4. I like it. Pine-prevent yung Knight E5. I mean, di naman pine-prevent. Dinedepensahan lang. So, Knight E4 siguro. Magandang tira. So, mukhang naririnig talaga ako nitong ni Berserk me, please. Check takes or takes yung bishop. Pwede. Yan, okay na yan. May threat na to. May pressure. Mabubutas yon pag nag-F6. So, everything is good para kay Berserk me, please. So, kalaban niya si Chess Image. Si Chess Image siya yung sponsor ng First Solid pa Jaffers Arena. So, mabait ito si Sir Image at talagang solid pa Jaffers yan. Madalas manood ng videos namin yan. So, check. Dapat. Check. So, dapat ginanon niya na lang yung bishop kasi napakalakas nun Pero okay din yan. Queen H4. So, H4, H5. Or F4, F5. Pwede rin. F4. Rook F5. Queen E2. Rook E2, pinakain. Queen X. So, panalo na. So, mukhang mahabol nga si Berserk me, please. Tignan natin ang standing. So, umaapoy siya, third siya. Pag nanalo siya dito, mag-second pa siya. So, kailangan niya manalo. Sino bang kalaban niya? So, wala pa siyang kalaban. So, nasa na yon? Kalaban niya si Jun Rapiz. So, kailangan niya manalo dito ng mabilis para So, malupit siya, no? Pumapalo yung mga tira niya. Talagang ramdam mo na pre-move. So, gusto niya talagang humabol dun sa second place kahit nagsimula siya ng 3 straight losses. Knight D7, Knight E5. So, Bishop H5 lang. Pwede rin. A6, B5. Knight F3 check. Dapat. Nakita niya. Malupit. Checkmate! So, umapoy si Berserk me, please. Nakakatuwa. Andun na siya. Second place na siya. So, napanood niyo naman ng Journey. Ang paglalakbay ni Berserk me, please. Mula sa 3 straight losses. Ngayon, second place na. So, kailangan niya na lang tumabla last round. Kasi pag tumabla siya last round, magiging 45 points yan. Tapos si Tristan 16, pag nanalo, hanggang 40 hanggang 40 up to 44 lang. So, siya ang magse-second pag ganun. So, kailangan niya manalo or itabla. At mukhang mananalo siya dito. Kasi sobrang bilis niyang tumira. Meron siyang speed force sa kanyang katawan. Mabilis siya makamate. So, nakakatuwa itong pinaggagawa ni Berserk me, please. So, titingnan naman natin laro ni FM James Arden. Natalo siya. Sad, pero deserving siyang mag-champion. Talagang
malupit yung mga panalo niya. So, masyadong malakas to si James Harden. Syempre, kahit ako, tinatalo nito eh. So, malupit talaga to si FM Arden Reyes. So, siya ang champion, malayong malayo, 52 points sa 43. So, tapos na ang tournament. So, hindi na nagmamatter ang mga laro. So, pang ilan ako? Pang fourth na ako sa huli kasi ito si Patagador ayaw maglaro. So, ang champion si James Harden. Congrats. So, diyan po natapos ang ating ang ating panonood ng mga laro ng mga Solid pa Jaffers, second Solid pa Jaffers Arena. So maraming salamat sa mga nanood sa umabot hanggang dito at nanood ng mga magagandang laro, mga laro ni FIDE Master Arden Reyes, tsaka ni defending champion Tristan Cervero at ang ating isa sa mga founding fathers ng Pajaps na si Berserk Me Please. So nakita niyo yung mga malulupit niyang clutch na panalo. So salamat po mga Pajaffers. At kung gusto niyo maging member ng Solid Pajaffers GC Chat, kailangan lang mag-subscribe kayo sa YouTube channel namin. Tapos, manood kayo ng mga videos, i-like nyo, i-share nyo sa friends nyo. Tapos yung Pajap sa FB namin, yung mga post namin doon, i-share nyo rin para magkaroon kayo ng top fun batch. At pag may top fun batch kayo, automatic member na agad kayo ng Pajaps group chat para ng Solid Pajaffers group chat para makasali kayo sa mga pa-tournament namin na masaya, mapapractice kayo kasi maraming malalakas na kasali tapos may mga prizes pa at higit sa lahat free registration. So, yun lang po. Maraming salamat mga Pajaffers.